Hello guys, magandang gabi. Ayan, gabi tayo ngayon. And shoutout sa lahat. And thank you so much guys. Welcome sa YouTube channel ko sa Kamuntika TV. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe nyo na yan. At di ba? Sayang yung time. At baka ikaw na lang hindi pa nagsusubscribe. And guys, salamat sa support. And shoutout sa mga lagi nanonood sa vlog ko. Alam nyo na kung sino kayo. And gusto ko rin shoutout yung mga mandirigma dito sa Macau. Ayan na guys, kaya nyo yan. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Positive ka lagi. And then gawin mo lang yung gawin mo lang nararapat, yung sipag, tiyaga at dasal. Yun lang naman sikreto eh, di ba? Kung wala ka nung sa tatlo na yun, magpabook ka na ng ticket ng para mas mura, di ba? Kasi pag galanganin ka na nagpabook on the spot, flight mo na bukas, mahal yun. Kaya ngayon pa lang, karating mo pa lang sa Macau, magpabook ka na, di ba? Para mas mura. Ganun. Sipagan nyo guys, kasi dito naman sa Macau, oo, sabihin natin marami talaga nag-a-apply. Dati pa, nung time pa namin, nung pagdating ko dito, ang dami na rin namin. Hanggang ngayon din naman marami, di ba? Ano na yun? Sa awa ng Diyos, nakahanap naman kami lahat, di ba? O, sa dami na yun. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Kasi kami nga, na marami din kami noon. Yun din sabi nila, mahirapan ka maghanap ng trabaho. Kasi kung marami kayo naghahanap, di ba? Nasa sayo naman yun eh. O, marami nga kayo, pero hindi naman lahat yan talaga masisipag. Di ba? Hindi naman lahat yan totally naghahanap. O, ikaw masipag ka. Mauunahan mo sila, ganun. Ganun ka dapat. Huwag kang pa sabi-sabi ng mga sa paligid mo na hindi ka makakahanap. Makakahanap ka. Totoo yan. Huwag kang panghinaan ng loob kasi mga ano eh. Kumbaga demonyo yan sa buhay mo eh, di ba? Huwag kang paano sa mga demonyo sa paligid mo, basta focus ka lang, di ba? Parang nagsisimba ka lang yan eh. Nagsisimba ka sa simbahan. Paano ka makakapag-focus doon sa Diyos? Eh kung yung pinapansin mo lagi yung mga dumadaan, yung mga nasa paligid mo, yung tulog na dyan, nagsisilpon, paano ka makakapag-focus niyan, di ba? Dapat focus ka lang kung anong goal mo. Kahit ang dami niya dyan, mga struggle sa ano mo, focus ka lang. Kasi the more na nagpo-focus ka guys, palapit yung gusto mo mangyari sa buhay. Ganun yun. Kahit nandiyan yung mga struggle na yan guys, sa paligid mo, is ano yan eh, hadlang yan. Diba? Hadlang yan sa pananampalataya mo eh. Diba? Parang sa simbahan yan eh. Yan. Focus ka lang at positive ka dapat. Tiwala sa Diyos. And guys, shout out sa mga mandirigma. And gusto rin shout out yung mga gusto magpakaw. And guys, kaya nyo yan. And talagang follow your dreams. Diba? Kung yung utak mo is Macau na, eh, talagang may future ka dito. Diba? Hindi ka naman ni God eh. Hindi ka naman ilalagay sa sitwasyon na ganyan eh, kung hindi talaga will ni God. Ito yan guys. Yun nga. Napanood mo yung vlog ko and magpaplano ka mag-Macau, ibig sabihin is will yan ni God. Diba? Sa dami ng panonoodin mo, sa dami sa YouTube at Macau yung napanood mo, diba? Ibig sabihin will yan ni God. Diba? Yan guys, panoorin yung mga vlog ko para may idea kayo dito sa Macau. Ganun. Hindi ko sinasabi na panoorin yung vlog ko kasi para kumita ako. Hindi. Para sa inyo yun. Para may guide kayo dito sa Macau, para alam nyo lahat. Diba? Nasabi ko yun sa inyo para magkaroon kayong knowledge about Macau. Diba? Hindi yung para sa akin, para sa inyo yun. Ikaw, kung nasa sa'yo naman yun, diba? And guys, for today's video, sasagutin lang natin yung isa nating viewers
Hindi ko lang inano yung ano niya yun. Hindi ko na inano yung comment niya, in-highlights. Nasa utak ko na lang yun. Hindi ko na rin na-reply, di ba? Dinilit ko na lang. And gusto ko lang siya gusto ko lang mag-comment din. Yan, sabi niya wag na daw ako mag ano ng mga Pilipino pumunta ng Macau. Kasi ang dami na doon naghahanap ng trabaho dito sa Macau. Sabi niya, dami na naghahanap dito sa Macau ng trabaho. Mahirap maghanap ng trabaho, sabi niya. Ba't nag-ano pa daw ako na magpunta yung mga yung mga Pinoy dito sa Macau magpunta. Diba? Ang tagal na daw niya dito, 11 years sa Macau. Yung mga borders daw niya, umuwi na ng Pinas, walang nakahanap. Diba? Wala daw nakahanap na trabaho dito sa Macau. Umuwi na lang daw ng Pilipinas, naubos na lang mga visa nila. Kaya sabi niya, huwag ka na magpapunta dito ng mga Pilipino na maghanap ng trabaho, mag-tourist, alam nyo guys, ganyan tao, walang concern yan, walang pakialam yan, ganyan tao, diba? Halata naman na wala talaga siyang concern, diba? Wala siyang pakialam, kasi yung borders niya umuwi na lang di niya tulungan, diba? Ibig sabihin, wala siyang pakialam, pera lang yung ano niya. Dapat yung borders mo, encourage mo na, ganito, punta niyo tong agency, dapat araw-araw kayo aalis, diba? Baka hinahayaan niya lang, diba? 11 years na pala siya, dapat inaano niya, ninomotivate niya yung mga borders niya, mga kakilala niya, diba? Ganito gawin nyo para makahanap kayo ganung trabaho. Kasi ganito ginawa namin dati. Diba? Dapat tulungan mo, hindi yung hayaan mo lang. Diba? Dapat nga, matuwa ka pa na makakatulong ka sa iba. O na hanap kayo ng trabaho, baka mamaya magtatanong-tanong ako sa mga kakilala ko, baka may mga kakilala, may alam silang may quota para mapuntahan nyo. Ganoon dapat. Hindi hayaan mo lang, di ba? Ganoon. Ako naman guys, in-encourage ko kayo pumunta ng Macau ngayon. Dito sa Macau, pumunta, maghanap ng trabaho. Kasi dito sa Macau guys, pinaka-ano dito kumbaga, hindi kayo mahirapan Hindi kayo mahirapan. Napaka-ano dito kumbaga sa requirements guys, dito sa Macau, napakadali makapasok ng trabaho. Unlike sa ibang bansa, ang daming requirements. Dapat college graduate ka. Di ba? Yung mga walang pinag-aralan sa Pilipinas, may chance dito makapag-tour lang sila, maghanap ng trabaho. Di ba? Makapasok na sila ng Macau guys. Napaka-ano na yun. Laking ano na yun. Laking factor na yun pag nakapasok ka ng Macau. Kasi pwede ka na maghanap ng trabaho dito. Di ba? Dito walang educational background, walang personal tawag dun, kung gwapo ka tsaka pangit, walang dito, walang tawag dun, yung hindi na tinitingnan yung appearance mo guys. Wala, kahit nga grade 1 ka lang sa Pilipinas, kahit wala kang experience, diba yung matinuturo ko sa inyo, nagkakaroon kayo ng experience pagdating dito sa Macau, diba? Napakaswerte yung mga pumupunta ng Macau na walang mga pinag-aralan. Alam niyo sa Pilipinas guys, napakahirap. May tattoo ka, hindi ka makahanap doon ng trabaho sa Pilipinas. Diskriminasyon. Grabe sa Pilipinas yung diskriminasyon guys. Diba? Dito walang ganun. Kaya napakaswerte mo pag masipag ka dito, matyaga, makahanap pa talaga ng trabaho. Yun yung gusto ko yung mga pumunta sa Macau, makahanap pa ng trabaho. Diba? Ini-encourage ko sila magpunta ng Macau para maghanap ng trabaho. Hindi yun para sa akin guys para sa kanila yun, para sa future nila. Diba? Ganun. Yung nagano sa akin, dapat ibahin ko din content ko. Wag na magpapunta dito ng Pilipino sa Macau kasi mahirap mo maghanap daw dito ng Macau, tapos sasabihin ko rin madali. Alam nyo guys, madali talaga sa mga masisipag maghanap. Mahirap sa mga tamad, gusto nila pagdating ng Macau may trabaho na agad sila. Hindi naman ganun yun guys, hindi ganun yun. Dapat talaga paghirapan mo. At kung may trabaho ka naman na,
mo, sipagan mo. Galingan mo kasi yung trabaho na yan. Ang daming may gusto niyan, pero napakaswerte mo at ikaw yung napili. Diba? Kahit mahirap yan, pagtsagaan mo. Diba? Mahirap yan kasi inisip mo lagi, ayahay eh. Diba? Huwag mong isipin yung ayahay kasi lahat ng trabaho mahirap. Diba? Napakahirap. Kaya tiyaga lang talaga. Tiyaga. Pag sahod mo, mag-ipon ka. Pag sahod, ipon-ipon. O 2 taon ka, kung tamad ka na talaga, di mo na kaya eh, mag-resign ka, for good ka na. Ganun. At least may naipon ka. Ganun, ini-encourage ko yung mga Middle East, pumunta ng Macau, Canada, pumunta ng... Kasi nga, yung Macau guys, napakalapit lang sa Pilipinas. Anytime pwede ka umuwi pag may pamasahe ka. Diba? Doon sa Canada, sa Europe, ang layo. Paano kung mawalan ka ng trabaho doon? Diba? Paano pag mawalan ka ng trabaho doon tapos hindi ka makahanap ng trabaho? Paano ka makakauwi niya? Gusto mo nang umuwi. Paano ka makakauwi niyan? Sige nga, ang mahal na pamasahe. Unlike dito sa Macau, pwede magawa ng paraan yan sa Pilipinas. Pamasahe mo pa uwi. Diba? Na 5,000, meron na ticket papunta pa uwi. O, pesos, 5,000 pesos, meron na pa uwi. Diba? Unlike sa Canada, kaya daming homeless doon ng mga OFW. Kasi nga, wala na silang pamasahe. Mas pinipili na lang nila doon manirahan sa mga park, sa mga ano. Kasi nga, wala silang pamasahe pa uwi. Yung pamamasahe nila, pagkain na lang nila doon. Diba? Part-time na lang sila doon. Sa Middle East, ang layo. Diba? Ilang oras biyahe, mahal pamasahe. Unlike dito guys, tsaka medyo mas mataas ang sahod dito sa Macau kaysa sa Middle East. Diba? Ganun, in-encourage ko. Talaga. Hindi para sa akin, para sa mga gusto maghanap ng trabaho, lalo na dyan sa Pilipinas. Diba? Ang napakaano dito sa Macau, ang baba ng standard nila sa sa qualification ng empleyado. Yan ang kagandahan dito sa Macau guys. Yun ang kagandahan. Kaya nag-encourage ako na pumunta ng Macau, di ba? Hindi para sa akin yan, para sa pamilya ng mga tao na na-discriminate dyan sa Pilipinas, na di nakahanap ng trabaho kasi nga may edad na. O, paglagpas mo nga ng 25, mahirapan ka na makahanap sa Pilipinas ng trabaho eh. O, gagawin mo, mag-abroad ka. Diba? Sa Pilipinas naman, yun din, mahirap doon kasi Pilipinas, may placement din naman sa Pilipinas, oo. Sabihin natin may placement din dito, siyempre. Doon naman kasi sa Pilipinas guys, ang daming medical, daming babayaran. Sa medical, may tama ka pa minsan. Dito medical, BP lang, oh. Diba? Ganun, BP lang. Walang katulad sa Pilipinas na paubaring ka, ganun. Na x-ray, wala dito ganun guys. Kaya yung mga naghanap ng trabaho dito, talagang sipagan nyo para sa inyo yun, para makahanap kayo kagad ng trabaho. Yun. Huwag kayong panghina ng loob, hindi kayo makakahanap. Porket paubos na yung visa nyo, sasabihin niya, hindi ako makahanap niyan. Alam nyo guys, hanggat may visa, may pag-asa. Yun lagi nyong tatandaan. At prayer talaga ang the best. Kasi lahat ng prayer natin paggaling sa puso is pinagranted yan ni Lord. Dapat seryoso tayo sa pagdarasal. Gabi-gabi magdasal ka na Lord, ibigay mo na sa akin yung trabaho, kahit ano yan, tatanggapin ko. Huwag mo na mamili, diba? Huwag mo na mamili ng trabaho, kung ano lang dyan yan muna. Kung mag-apply ka man, huwag ka mag-focus sa isa. Apply ka sa marami. Apply ka online, apply ka sa mga dyan sa mga gilid-gilid. Diskarte din minsan. Hindi yung huwag kang huwag kang sa mga barkada na alipindi. Magsarili ka. Ikaw mismo yung umalis, ikaw mismo yung maghanap ng trabaho. Sarili mo mismo. Palaan mo yung mukha mo, ganun dapat. Yun. Kaya yung tao na yun, walang walang malasakit sa kapwa yun pag ganun. Kaya guys, huwag niyong tularan mga ganun. Pag nagkatrabaho kayo, may makita kayong mga mandirigma na naghanap ng trabaho, alalahanin niyo yung panahon na nandyan kayo sa sitwasyon nila. Diba?
Lalahanin nyo yun. Kung may pwede tayo itulong, tulong tayo, di ba? Huwag natin sila masyadong i-down. Huwag natin masyadong huwag tayo, dapat na i-motivate natin yan eh. Diba? Motivate natin sila na magsipag. Kasi kung hindi magsipag, hindi sila makahanap agad ng trabaho. Diba? Yun dapat yung ginagawa natin na may mga trabaho na dito. Hindi yung natin na, hindi ka makahanap. Pangit yun, hindi maganda yun. Diba? Huwag ka na lang magsalita. Kung yun din sasabihin mo. Kasi lalo mo lang inaano yung tao eh. Lalo mo lang pinapahina ang loob niya, imbis palakasin mo. Wala na. Kaya magsalita. Mahimik ka na lang, wala ka naman sasabihin na maganda. Yun lang guys, yung sabi ko sa tao na yun. And God bless a lot guys, and thanks for support. And I love you all guys, thank you. Thank you always, and I love you all.